eternity. That's how much you mean to me, my love. Will you walk with me on a never-ending road, no matter where our path might go, my love? Yes, you are my dream finally come true, and I'm so thankful for you. You found me out of the blue. You understand who I am and what I'm going through. So hold me in your arms, love me like you do. Oh baby, I'm so thankful for you. Will you sing a lifelong song with me? You are the melody, my love. Will you fly beyond the stars with me? Wherever you are, I'll be, my love. Yes, you are my dream finally come true, and I'm so thankful for you. You found me out of the blue. You understand who I am and what I'm going through. So hold me in your arms, love me like you do. Oh baby, I'm so thankful for you. Thankful for you, for your smile, for making every day of mine worthwhile, and going the extra mile. Yes, you are my dream finally come true, and I'm so thankful for you. You're an angel who flew to me when I was in the sky and looking for you too. So never let me go, forever will be true. Oh baby, I'm so thankful for you. Thankful for you. I hear the sound of your heart beating. Don't say a word, I know what you're feeling. Just hold me close, don't be afraid. These arms won't let your heart break. Just ask me, girl. Oh, I surrender. I make love to you, so soft and tender. I promise you, with every breath I take, these arms won't let your heart break.
Make no mistake, my arms won't let your heart break. Oh, these eyes will worship and adore you. Adore you. These hands will love you every day. Every day. Darling, the only guarantee I can make. These arms won't let your heart break. These eyes will worship and adore you. These hands will love you every day. Love you every day. Darling, the only guarantee I can make. These arms won't let your heart. These eyes will worship and adore you. Adore you, girl. These hands will love you every day. My two hands. Darling, the only guarantee I can make. These arms won't let your heart break. These arms won't let your heart break. Pagkakasal ay isang banal na gawain at salsalika ng ating lipunan. Ito ay nararapat pag-ukulan natin lahat ng batas na karangal at pagtitilakan. At sapagkat ito ay dapat nating gawin na may pagkasi ng ating dakilang Diyos, tayo ngayon ay tutulog sa Kanya, mananalangin pagkatapos ng isang awit.
Tumayo pa yung lahat po. Nanalangin tayo. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong awa at patuloy na pagpapala sa iyong anak. Narito po ang dalawa sa iyong lingkod. Kasama nila sa pagkakataong ito, pangunahin na ang kanilang mga magulang, mga kamag-anak, gayon din ang kanilang mga kaibigan na sumasaksi sa ganitong pagkakataon. Palibas ay ikaw ang nagbibigay ng pagpapala, maging ang tagumpay sa pagpasok ng iyong mga anak sa panibagong yugto ng pagpalay mo po ang dalawa sa iyong anak at bayagan mo po ang mga palatuntunan na siyang magsisilbing tali ng kanilang pag-aasawa. Itong ilaw ng kanilang buhay at ng kanilang paglilingkod, baging sa kanilang may isalabos sa sanlibutan ito, at payagan mo pong ang kanilang pag-aasawa'y mahanay sa sampahayang matatag na maging sa kanilang pagtanda, magkatuwang nilang itinataguyod ang buhay, walang anumang pagsisisi, sapagkat nakikita mong patuloy na yumayaw ng kanilang pag-ibig at pagtitiwala. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at basbasan mong kapulungan ito, pati na rin ang mga pinili nilang saksi. Ito rin mga payong ito ang isasaway nilang ipaalaala sa kanila para maging matatag ang kanilang pagsasama. Patawad Ama sa lahat po ng aming mga pagkakasala sa ngalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Mag-ayos yung mga bisita. Dahil nagkakatipon ngayon sa harapan ng ang pag-aasawa ay tinatag ng ating Panginoon Diyos. At ito ay pinatutunayan ng mga pahayag na nakasulat sa unang aklat ng Biblia na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. Sa ilalalang po ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoon Diyos ang di kawasang ibig lalaki sa pinatulog. Kinuha ang isa sa kanyang tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakuyaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki, kinuha ang isang babae at itinidala niya sa lalaki. At sila'y pinaspasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magpalaanakin, magpakarami, at inyong sumilin. Dapat alalahanin kung gayon ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoon Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Kaya, itinuro ng ating Panginoon Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman sa paningin ng may kapal. Ganito ang pahayag pa rin ng isang ebanghelista ng ating Panginoon Jesucristo na si Marcos na ganitong binabanggit.
Dahil di iiwan ng lalaki ang kaniyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito sa mag-asaway, itinagubili ni Apostol Pablo ganito: ang babae o lalaki na may asawa'y itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya, hindi ikaw, Maricel, ni ikaw, Wilfred, ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi payagan nyo ang batas o kautusan ng ating Panginoon Diyos sa pag-asawa. Kaya pakinggan nyo ang kautusan na siyang magiging tali ng inyong pagsasama. Sa isang lalaki, ganito sinasabi ng kasulatan sa isang lalaking may asawa: dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa ang namumuhi sa sarili niyang katawan, bagos iti pinakakain at inaalagaan. At upang lalong may pakilala kung gaano katakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asaway, sinabi pa rin ni Apostol Pablo sa lalaking may asawang ganito: mga lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niyang kaniyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaking pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa. Upang sipamay kayong kasama ng inyong asawa at ayon sa pagkakilala, pakundanganan ang babae na gaya ng isang marupok na pinapananagot ng Panginoon Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang kabuuan ng pangungusap na nakasulat sa Biblia na basbasan ng Diyos ang unang tao, kay Adam. Sapagkat iyong tininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyon. Sumpay ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kaniya sa pamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukhay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo sa alabo ka uuwi. Kaya higit sa lahat, isang napakalagang pananagutan ng lalaki ang paghahanap buhay. Huwag mong pakakanin ng pamilya mo, Wilfred, nang galing sa masama, kundi sa matuwid na paraan ng paghahanap buhay, ang sabi ng Biblia, sa pawis ng iyong buhay. Kaya hindi mo iaasa ang pangangailangan ng pamilya mo, lalo na ng iyong mga anak, sa maraming kailangan nila. Ikaw ang higit sa lahat na nananagot. Narinig mo na rin ang mga tungkuling pananagutan ng isang lalaki sa panahon ng ating seminar. Bahagi yon ng dapat mong panumpanan. Naintindihan pa, Wilfred. At ikaw naman, Maricel, pakinggan mo ang tungkulin ng isang babae. Gayon din naman ang babae, umibig sa kani-kaniyang sariling asawa. Mapagtiwala ka at ibigin mo ang iyong asawa. Ang lalaki, ang babae rin ang pinapananagot na magsaayos ng kanilang tahanan. At ang babae kumalang sa kanyang asawa. Ang babae hindi pinahintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaking, kundi, at sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral tumahimik. Hindi ko'y pinahintulot ng babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag din ni Apostol Pablo sa isang babae na may asawa na sinasabing upang kanilang maturuan ng babae may kabataan na magsiibig sa kani-kaniyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis.
magpakasipag sa bahay, magagandang loob, basta sa kani-kaniyang asawa upang maglapastanganin ang salita ng Panginoong Diyos. Ang babae kinakasal na may ganitong pananagutan ay lubhang katangi-tangi at mahalaga. At as lalaki na nakasumpong ng isang babaeng matuwid at sumusunod sa palatuntunan ng Diyos, as sinasabi, mapala. Isang babae na babae, sino ang makakasumpong? Sapagkat ang kanyang halagay higit na makapupukay sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa'y tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng karawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat maging katangian ng babae kinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kalwalatian ng lalaki. Meron ka nang narinig sa panahon ng seminar, itinuro din sa iyo, Maricel, ang tungkulin ng isang babae sa sambahayan, sa tahanan. Bahagi yon ng dapat masumpaan namin. Kayong dalawa, Maricel at Wilfred, ay may magkatuwang na pananagutan. Ganito ang sinasabi ng Biblia sa lalaki at babae na may asawa. Iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Diyan pamulat ang inyong mga anak. Huwag sa kapanatikuhan, sa huwag sa maling pananampalataya, kundi pasundin nyo at ituro niyo sa inyong sambahayan, sa inyong mga anak, ang matuwid na aral. Huwag niyo silang palalakihin na walang naiintindihan. Kaya sa loob ng iglesia, bawat titani ng doktrina, itinuturo natin ang kahulugan, ang kabuluhan, ang sama ng di pagsunod, ang panatikulag na tagasunod. Hindi gayon ang iglesia ni Cristo. Kaya sa loob ng iglesia, tinuturong bawat detalye ng mga aral. Diyan yung ibulat ang inyong mga anak. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatali sa inyo ngayon, ay kung ingat ninyong isasagawa ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, ay magiging matagumpay at tatamuin nyo ang pagpapala at paglingap ng Panginoon Diyos. Mapala, ang sabi ni David, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti. Ito ang hinahangad at itinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa pananampagbibig nito, na tamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Kaya tinatanong kayo, Wilfred at Maricel, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusan ito ng ating Panginoon Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Anong sagot? Nakatalaga ba kayo na inisumpan ngayon sa harapan ng Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kabulong ito? Mangyaring tumayo kayo, ang kinakasal, ang mga saksi, itong mga saksi na kunin si kapatid na Maricel na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin, pagpipitagan at pakamamahalin mo siya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Taba mo kanang kamay mo, o naman kapatid na Maricel. Mataimtimpang sinasang-ayunan na tanggapin si Wilfred na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin, igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-ibig habang kayong dalawa ay nabubuhay. Mangyaring pagbuklo rin ninyo, mapamukha ng kamay mo, magharapin ka naman.
Pagpupula rin yung inyong kanang kamay. At sabihin mo ang salitang ito, Wilfred, sa kaniya. Sabihin mo, akong si... Kinukuha kita, pangalan niya. Na maging aking tunay na asawa at ako'y nangangako, nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi. Sa iyo ako'y magiging mapagmahal, matapat na asawa, sa kasagana at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, sa kalusog at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Sabihin mo rin ang salitang ito, Maricel, akong si... Maricel, Tinatanggap kita, natanggap kita, pangalan niya, Wilfred, na maging aking tunay na asawa maging aking tunay na asawa. at ako'y nangangako, At ako'y nangangako, nakikipagtipan sa iyo nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi. ng ating mga Sa iyo ako'y magiging mapagmahal, sa iyo ako'y matapat na asawa, matapat na asawa sa kasagana at sa kahirapan, kasaganan at kahirapan, sa katuwa at sa kalungkutan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusog at sa karamdaman, sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. hanggang sa maghiwalay tayo ng karamdaman. Kamatayan. Sige, harap kayo dito. Kunin ang singsing para sa babae. Naway ang singsing na ito, kapatid na Wilfred, na isang makabuluhang palatandaan ng pangako, maging sagisag ng kadalisan, kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo at habang isat mo sa kaniyang palasingsingan, kaliwang kamay, at habang sinusot mo, sabihin mo salitang ito. Ang singsing na ito, Ang singsing na ito, ibinibigay ko sa iyo ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag bilang sagisag at pangako at pangako ng ating patuloy ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Sige. Kunin mo singsing para sa lalaki. Kapatid na Maricel, naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako, maging sagisag ng kadalisan, kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo at isut mo rin sa kaniyang palasingsingan sa kaliwang kamay. Sabi mo salitang ito, ang singsing na ito, Singsing na ito, ibinibigay ko rin sa iyo binibigay ko rin sa iyo bilang sagisag bilang sagisag at pangako pangako ng ating patuloy na ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Maghawak kamay yung pareho may singsing. Harap kayo dito ng konti. Yan. Bayaang ang singsing na ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan, na sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na inyong narinig mula ngayon, natatalian kayo sa isa't isa hanggang sa kayo papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyong matapat na pagkakasundo, ako sa pamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo, ipinahayag ko na kay tunay na mag-asawa ay sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao.